Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mga kaagapay, kayo pa rin po ay nakatutok sa Entrepinoy Espesyal dito lang sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Muli ako po si Arwel Mendoza at dadako na tayo sa ating patok na negosyo segment kung saan tayo po ay palagi ang may kwentuhan sa pagnenegosyo. Mula po yan sa ating mga matatagumpay na Entrepinoy at Entrepinay. At tuwing Lunes, atin pong nakakasama ang ating mga kaagapay mula po sa Business as Mission Philippines at hatid po nila ang iba't ibang makabuluhang diskusyon na may kinalaman sa ating pagbe-business. At ang ating palatuntunan din ay napapakinggan sa lahat ng himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ngayong umaga, isang Entrepinoy ang ating makakasama and he's excited to share his journey sa pagnenegosyo na tiyak atin pong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Kaya wag na po nating patagalin pa, atin nang i-welcome sa ating palatuntunan. Walang iba kundi si Mr. Jed Policarpio. Sir Jed, good morning! Good morning po. Thank you for having me. Yes, and thank you for joining us today. At kamusta naman po kayo, Sir Jed? Okay naman. Okay naman. Oo. At kami po ay talagang excited nang marinig ang inyong kwento. At syempre, itong ating talakayan din ay tiyak mag-iiwan din ng impact, lalong-lalo na sa mga kapwa po ninyo negosyante. But before we start, Sir Jed, baka meron kayong mga gusto mo nang batiin o i-shoutout? Gusto ko batiin sana yung nanay at tatay ko, at saka si lola ko. Sige po, pwede niyo pong pangalanan. Si Lola Amparo, si tatay Charlie, nanay Johanna, mga kapatid ko, at saka yung mga kasama ko sa trabaho. Kasi syempre, hindi naman posible ito lahat kung wala din talaga sila doon. Lagi ko sinasabi sa kanila na isang team tayo. Yes. Hindi lang sa company, pero kundi dito sa buong Pilipinas. Sabay-sabay tayo either aahon or either lulubog. Yes. So, syempre, sama-sama pa din. natin. Yes. And also, syempre ang iyong fiancé na talaga namang all-out support sa'yo dito sa Yes. ating studio. Batiin mo naman siya. Hello, Ira. Ayun. Medyo nakakakilig sa room na ito. Ayan, hello po sa inyong lahat. And as we start, Sir Jed, kwentuhan nyo naman po kami, ano po ba ang inyong negosyo sa industry po na bibilang ang inyong business? So ako ay 5 taon na sa family business namin. Kami ay nasa manufacturing industry. Oo, so ako ay ever since nung bata pa ako, yung tatay ko ini-instill talaga sa amin na kailangan natin alagaan itong negosyo na sinimula ni Lola. Sinimula niya para sa pamilya. Saka siya ay lumaki sa probinsya kasi. Saan province po ito? Galing Samar. Samar. Tapos, nung pumunta siya ng Maynila, dito na siya nag set up a family. Nung una, maestra siya. Teacher. Nag-teach siya muna, and then afterwards nagsa-sideline din siya hanggang sa may punto na syempre may ini-import siya, binibenta. Yeah, at that time, I think it was the Asian financial crisis. Naipit pera niya. Doon siya nasaktan sa negosyo. Okay. Sabi niya, hindi na ako pwede umasa sa ibang bansa. Gusto ko magsimula ng sariling pabrika ko, no. On her own. And for that time, that was 1960s, 1970s, hindi pa uso yung women empowerment. Pero siya naging isang matapang siya. Hindi siya nagpapatalo. Sabi niya, yung lalaki may kamay at paa. Yung babae may kamay at paa din. Bakit hindi pwede na gawin din natin? So, naging advocate na rin siya ng women empowerment. And magandang example talaga siya. Yeah, And from there, yung mga anak niya, tatay ko, napalaki, naturuan nilang maayos, and sila na rin nag-grow ng business. Yeah. And ngayon, the third generation na ako, in-instill din ng father ko sa akin na
kailangan natin alagaan to. It was from a very young age. As in, yung tatay ko, very, siya eh. Siya kasi yung nag-design ng products namin. So, very technical-minded siya. Okay lang ba i-share sa kanila anong products po ang Yung inyong products namin is yung timbangan po. Okay. Weighing scale. Opo. So, yung father ko, siya nagde-design. So, ang very well-versed siya sa manufacturing process. Ano kailangan gawin. So, ang nangyayari is, maliit pa kami, as in yun na yung laging ini-instill niya. Hanggang sa pagpasok ng college, ang in-encourage niya i-take namin is related na course din sa family business namin. Anong course yung kinuha po ninyo? Yung kinuha ko is manufacturing engineering. Ngayon ko lang narinig meron palang branch ng engineering na nakafocus sa manufacturing. Yes. And from what school po kayo? From De La Salle, Manila. From De La Salle, Manila. So, ang inyong mina-manufacture pala ay mga weighing scale. Ano ba yung mga trending ngayon na klase ng timbangan? Kasi, di ba, nakagisnan natin yung mga pinapatong mo lang tapos para siyang metro na gumagalaw-galaw. Ngayon ba, may mga mga innovation nang nangyari sa ngayon, weighing meron scale? tayong mga electronic scales Mga digital na, yes, no? digital. As in, kaya na i-compute yung presyo. Tapos meron din tayo, kaya din natin gawin yung mga pang-truck na timbangan. Yung mga nakikita natin sa kalsada. Yes. Okay. So, kahit na gumagalaw yung truck, nakukuha pa rin yung timbang niya. Tamang timbang. Tapos, meron din yung mga, syempre, for the industry, kung kailangan nila lagyan ng timbangan, yung equipment nila, kaya din natin gawin. So, yung mga personal na personal meron din po. Yung mga pang-monitor ng timbang natin. Yes. Mukhang kailangan ko rin yan. And even sa airport din, di ba? Meron din po. Scale. So, ganun din ang mina-manufacturing po yes, ninyo. Po. Okay. So, you're, third generation of business owner at nagsimula sa iyong lola. Talagang kinultivate niya, nurture niya, pinalago niya ang negosyo hanggang sa naipasa sa iyong magulang. And now, ikaw na ang pagpapasahan ng baton ng iyong magulang. And kamusta yung training naman ng parents mo dahil sa mura mo ang edad talagang may exposure ka na sa inyong family business. Lagi ko nga binibiro pag tinatanong, anong role mo sa business mo? Like ko sinasabi, AVP ako. Sabi, wow, AVP. Sabi ko, any vacant position. So, ang training is more of talaga. Kung saan kailangan ng tulong, kailangan ready ka to help, very willing. And it's something na alam mong sa inyo to, so kailangan alagaan mo talaga. Mahalaga talaga na the more na na-expose ka sa iyong family business, doon din nga na-i-instill yung values. At yun din yung nakakatulong sa atin as business owner na kapag nasa atin na mismo, tayo na mismo yung nagmamanage ng kumpanya, alam na natin kung ano yung gagawin. And praise God, dahil meron tayong mga magulang, meron tayong kapamilya na willing na turuan tayo. At ang mahalaga din kasi, whenever na tinitrain tayo, hindi tayo nabibigyan ng pressure. Ganun din ba sa iyo? Wala ba masyadong pressure? Meron naman. I think it's a good balance. Healthy naman, yung pressure na binibigay. Para din na ma-challenge, at mas maging flexible pa dahil nga sa larangan ng pagbi-business marami kang mga unexpected na mga circumstance na ating na encounter. At sa iyo ba tanggap mo na Sir Jed na ito na talaga yung calling mo na magpatuloy sa negosyo ng iyong pamilya? Actually, yung story ng I believe ito na talaga yung calling ko. Kasi actually nung nag-aaral ako for yung university degree ko, may OJT kami. Yung OJT namin is 1 year. So ang nangyayari nun, nag-apply ako for OJT sa Toyota. So mayroon kasi silang car planta industry. sa Laguna. And kung titignan mo kasi yung manufacturing, si Toyota yung example talaga, yung good example of manufacturing. Yeah. So praise kasi God. ang lawak-lawak ng kanilang negosyo. Kasi pag sinabi mong kotse, yun kagad yung brand na maiisip mo. And speaking of calling, meron din akong nabasa dito sa ating BAM workbook, At ang tinatalakay dito may kinalaman dito sa topic na when profits and calling collide. Interesting. Ang ating pag-uusapan ngayon, lalong-lalo na para sa mga katulad ni Sir Jed na
third generation na business owner na minana pa ang negosyo mula sa pamilya. Kasi sa panahon natin ngayon, mga kaagapay at Sir Jed, halos lahat ng galaw natin mayroong kaugnayan sa pera. Diba? At kung wala tayong sapat na budget para po sa ating mga basic needs, especially sa ating operational cost, pwedeng maging miserable at mahirap ang ating pagnenegosyo. Sa marami, ang pera daw ang nakakapagbigay ng ginhawa, convenience, at merong security. Pero, kailan ba natin masasabi na sapat na? Kailan ba natin masabi na enough is enough? Diba? Enough is enough. And may mga pagkakataon din na minsan, ang hirap pagsabayin ng maayos na income at pag-pursue ng iyong calling na kung ikaw lalong-lalo na kung ikaw ay isang Christian business owner. And with that, bilang isang negosyante, Sir Jed, how is it important sa isang mananampalataya to discern na kung ang kanyang ginagawa ay para lamang kumita o ginagawa lamang niya ito to satisfy earthly desire at hindi na naka-align sa calling sa kanya ng Panginoon? That's a very good question. Yun nga, habang nabubuhay tayo dito, we have to be aware din. Hindi naman tayo pwede din na, sabihin natin na I will only live by faith pero hindi ko gagawin yung responsible things. Hindi din pwede yun. Hindi pwede. Kailangan, we have to be wise enough na, okay, kailangan ko to, pero at the same time, kailangan malaman ko kung ano yung calling ni Lord para sa akin. Okay. For me, yung natutunan ko, what the Lord has taught me about yung calling is, parang tinitingnan ko siya through three aspects. Okay. Four pala. So una, minsan kasi si Lord may bibigay sa atin na vision na ito yung nakikita ko buhay ko 20-30 years from now. Pero minsan, iba sa atin, hindi ganon ka clear pa yun na vision eh. Siyempre, pag nabubuhay tayo araw-araw lang, hindi natin nakikita agad yung in the future. Paano natin masabi, ito vision ni Lord sa akin? Hindi pa clear yung trajectory. So, meron ako masuggest na 3 bagay na pwede niyang gamitin. Pwede niyang gamitin as reference. Number 1 is yung history ng tao. So, for me, sa case ko, nakita ko, yung history ko is, okay, may family ako na they come from a family of from factory alam nila how a factory works. Yung dad ko nandoon din sa side ng design. Tapos yung education ko is also related to manufacturing engineering. So parang okay, may something to take note na dito about yung calling ko. May reason din kung bakit ni Lord ako nilagay dito sa itong situation, this specific family, to take this specific study. And take note sa Panginoon wala aksidente. Lahat yan orchestrated, lahat yan part ng plan ng Panginoon sa atin. Yes. Pangalawa naman, gusto ko tingnan ng tao, okay, ano naman yung experience mo day to day? So yung present mo naman, ano naman yung araw-araw mo? So for me at that time, let's say na hindi ko pa alam anong course ito-take ko. Pero everyday, parang lagi yung father ko ni-remind sa akin na, okay, ito yung gusto natin, ganyan. And then once I took that step of faith na, try natin manufacturing engineering nga. Tapos nag-OJT tayo sa isang multinational company. Parang yung experience mo, it builds on it eh. Doon mo din makita na okay, ito talaga gusto ko. Or maybe doon mo din mafe-feel na parang hindi to fit sa akin. So yun yung pwede natin tingnan din, yung history, yung experience. So pangatlo, tingnan natin kung ano passion natin. So ano yung siguro iniisip mo after once the day ends, ano yung what do you daydream about? Maybe through etong mga lente, doon natin makita, okay, dito ba ako nililid ni Lord? Yun yung ito kasi dito na tayo nilagay ni Lord eh. Minsan hindi natin kailangan tumingin ng malayo. Minsan andyan yung sagot eh. Nasa harapan mo na minsan minsan blinded lang tayo na ang hirap na neto araw-araw. Pero baka meron din reason si Lord kung bakit niya ikaw nilagay doon. And siguro maganda rin i-define natin ano ba yung passion. When we say passion, in a layman's term, ito yung mga bagay na gustong-gusto mong ginagawa. Yung tipo bang kahit hindi ka bayaran, okay lang. Kasi talagang ito yung desire mo. Ito yung something na kahit
marami kang task, kahit na mabigat yung trabaho, okay lang, di ka napapagod kasi passion mo siya. Na-enjoy mo siya. Na-enjoy mo siya. And I believe lahat tayo may kanya-kanya tayong passion. Ako, ang passion ko, radio broadcasting. Ikaw, ang passion mo sa manufacturing, At ikaw ba, Kaagapay? Ano ba yung passion na meron ka? Ano ba yung isang, kaisa-isang bagay na kahit araw-araw ipagawa sa'yo, hindi ka mananawa kasi gustong-gusto mo. Pwede mong i-share yan sa ating comment section sa ating Facebook at YouTube live streaming. So, napakaganda yung 3 points or things na binigay sa atin ni Sir Jed, lalo na kung paano natin aalamin ito ba talaga ang calling sa atin ng Panginoon. Una, yung ating history. Yes. Pangalawa, yung experience. At pangatlo, yung passion. And it's clear sa inyo na talagang ito na yung industry na talagang niyakap nyo at talagang tingin nyo talagang calling sa inyo ng Panginoon. Pero ang tanong, ito naman, paano kung nalagay ka sa isang sitwasyon na kung saan, yes, ito yung calling mo, pero parang hindi siya greener pasture for you. Parang ang hirap naman, parang wala akong kinikita dito, parang ang liit-liit lang ng profit, parang ang hirap i-sustain itong negosyong ito. Sa inyong observation or experience, paano ba natin i-deal yun? Syempre, hindi naman pwede na passion forever. Tapos yun nga, nasabi mo, parang bitin tayo sa budget. May realidad pa rin ng buhay, yes, may realidad pa rin. Pero hindi ibig sabihin nun, bibitawan natin passion natin. Sabihin natin, ito talaga yung calling ni Lord. Tao tayo. Mautak tayo, matalino tayo. Syempre, kailangan muna natin alagaan yung necessities natin. Kung may pamilya tayo, kailangan bigyan muna natin sila ng bahay, ng pagkain, may kuryente, may tubig. At saka nakabiyahe tayo normal, pupunta ng eskwela, punta ng trabaho. Hindi natin dapat yun iwanan. So, kailangan i-make sure natin yung trabaho natin or yung livelihood natin is nakakasustain dito. Ngayon, kung may passion tayo and enjoy talaga natin siya, siguro sa simula, pwede natin gawin na on the side muna para na napapractice natin to. Nakuhone natin yung skill. Tapos once na nagkaroon na tayo ng mastery, dahil yun nga, tao tayo, matalino tayo, magkakaroon na tayo ng edge over yung ibang, for example, yung competitor. Pwede ka na magtayo ng sarili mo kasi alam mong meron kang unique proposition, meron kang something new na dinadala sa market na wala yung ibang tao. So always remember, wag natin kalimutan yung necessities muna. Yes. And then pwede naman on the side yung natin, yung passion natin. And with that, paano natin siya babalansehin naman ngayon? Kasi yung ibang mga negosyante natin, dyan din sila nahihirapan Oo, gusto ko tong ginagawa ko, pero paano ba? Paano ko pa babalansehin itong pag-pursue ng calling mula sa Panginoon? At the same time, paano ko rin mababalanse din yung maayos sa profit for the business? I think number one always is to consult the Lord. Kasi si Lord, hindi naman siya yung lalapitan mo lang pag nahihirapan ka. Pag meron kang isang sincere or wholehearted longing, He is open to listen din naman. And makikita mo din as you live your daily life, doon din siya sasagot na mag-open siya ng door or sabihin natin, hindi muna to yung panahon dito. So papakita din yun. And tayo naman, we have to be open. We have to be open na, okay, mukhang hindi muna to yung gusto ni Lord sa akin. Pero once the opportunity comes, maganda, maging ready din tayo for it. Kasi pag si Lord nag-open ng door, dire-diretso na wala na makakapigil. At every time na nagpipray tayo sa Panginoon, kadalasan may 3 sagot naman ng Lord sa atin. It's either yes, no, or wait. Nasaan na bang aspekto ka ngayon, Kaagapay, sa iyong prayer life? Ano yung mga prayer items mo na ngayon maaaring ang sagot ng Lord ay wait, dahil hindi dahil gusto niyang ayaw niyang ibigay sa iyo, kundi tinuturuan tayo na maghintay. Pwedeng no kasi it is not part of His plan, or yes kasi yan ang gusto niya talagang ibigay sa iyo. Kaya mahalaga talaga na kikino-konsulta natin sa Panginoon ano man yung mga desires natin o gusto nating gawin sa ating negosyo. At part of it is nagsisik din tayo ng wisdom mula sa Panginoon. Kasi 'di ba tayo bilang tao, meron tayong tendency na minsan nagre-rely na lang tayo sa sarili nating karunungan o kagustuhan without knowing na hindi yan disenyo ng Lord. Ang gusto ng Lord sa atin is
always rely on Him. Kailangan nating dumepende sa Panginoon. Kasi the more na dumidepende tayo sa Panginoon, doon natin nakikita yung beauty ng kanyang blessing. At katulad ni Sir Jed, 'di ba? Talagang inalam mo talaga yung 3 points mo, yung history, experience, and passion. Kaya naging malinaw sa kanya. And with the help of the Holy Spirit, talagang niyakap na ni Sir Jet ang pagiging third generation business owner. At syempre si Sir Jet ay hindi lamang isang simpleng negosyante, kundi part din po kayo, tama, ng Business as Mission Philippines. Kwentuhan mo naman kami, Sir Jet, paano ka ba naging part at paano mo nakilala ang BAM Philippines? Nakatawa kasi yung BAM Philippines, out of my radar naman yun. Pero there was one time sa church, dumaan ako, and then kasama ko fiancé ko, and then yung senior pastor kasi namin magsa-speak sa conference ng Business as Mission Philippines. So nung nakita ko yung poster, nakita ko Business as Mission, tapos where business people come together, tapos Christian, tapos in a safe environment of Christians. So at that point kasi, nung nakita ko yung poster niyan, parang 5 years na ako nag-work sa family business. And syempre, pag nasa work ka, hindi siya same sa church na, it's all about, meron kang hard realities haharapin. Meron kang ibang mahirap pag-usapan. Meron kang items na hindi mo alam kung ano ba to, tama o mali. So, nung nakita ko yung poster na yun, parang naisip ko, parang ito yung gusto kong makasama na mga tao. Parang meron palang group of Christian businessmen and businesswomen who come together and just share their experiences. And yun, nung nakita ko yun, sabi ko sa fiancé ko, parang gusto ko mag-sign up. And when you joined the BAM Philippines, kamusta naman po ang naging result nito? Ano ba yung naitulong sa inyo ng BAM Philippines? Yung community, I would say. Kasi yung to know that there are people who share the same beliefs, who share the same mindset, na hindi tayo mahirap yung reality. Pero hindi tayo magpapadala sa hirap ng panahon. Meron pa rin tayong prinsipyo na pinanghahawakan. Yung Biblia, yun pa rin yung basehan natin. Hindi yung sinabi ng isang tao, yun yung magiging basehan natin. Mga influencer, di ba? Yes. Mahalaga talaga na bilang isang negosyante ay meron tayong kinabibilangan na community. Actually, hindi lang basta community, kundi isang pamilya na sama-samang lalalim sa salita ng Diyos at sama-samang magpapalakasan. Kasi ang business naman, hindi naman laging cloud9 kung tawagin. Hindi laging masaya. There will be always a time na talagang dadaan ka sa pagsubok. Pero ang kagandahan kasi, despite of the challenges or failures, alam natin na si Lord, He's the God of redemption. Talagang i-redeem niya tayo sa mga pagsubok na yan or failure. At ang kagandahan din, meron kang mga kasama. Yes. Meron kang community na nakakaunawa din sa'yo. Yun yun, di ba? Kaya minsan ang sarap din magkwento sa isang community na para-parehas kayo nakaka-relate. Ganun ka rin, ba? Yes. Diba? Ang sarap sa pakiramdam at nakaka-bless na hindi ka lang basta magkikwento, kundi ipagpipray ka rin nila. Kaya hindi encouragement natin sa ating mga kaagapay ngayon na negosyante at naghahanap po kayo ng community na makakaunawa din po sa inyo, sa inyong struggles, sa inyong journey bilang business owner. Nandito po ang Business as Mission Philippines. And as we wrap up dito sa ating napakagandang talakayan, When Profits and Calling Collide, what is your encouragement sa ating mga negosyante ngayon na tipo bang para bang napanghihinaan ng loob na yes, they are very passionate pero dumarating na sila sa punto na nabe-burn out sila because dahil parang pakiramdam nila walang nangyayari, parang hindi naman nagiging successful. Ano yung pwede mong iwan na words of encouragement for them? Ang may encourage ko sa kanila is hindi ka nag-iisa.
it's normal to feel those feelings. Siyempre, sa negosyo, hindi naman madali. Hindi naman sinabi na, you are your own boss. Hindi. Malalaman mo na, mas matindi pa pala itong bagong boss ko. Kasi ako na yung naging boss ko and parang 24/7 ka na nagtatrabaho. Pero, ang kailangan mo lang, we have to realize na meron din tayong limits. And doon din papasok si Lord na doon niya papakita na hindi ito yung hanggang dito ka lang. Papakita It's not niya the na end. yes. Papakita niya na ito pa yung kaya natin. Pero you have to rely on me. You have to rely on the Lord. You have to rely. Para ipakita niya may story 'di ba sa si Gideon. So si Gideon parang si Lord ginawa niya tinanggal niya lahat ng army niya. Tapos sabi ni Gideon, kaya ko ba mapanalo to kahit na ganito? Sabi ni Lord na, hindi. Kaya ko yun ginawa para makapakita sa inyo at sa kalaban na nanalo lang kayo dahil sa lakas ko. Sa lakas ni Lord. Because of great numbers, yung maraming numbers ng armies, kundi sa strength na nagmumula sa Panginoon. And yung yung ultimate hope natin is the Lord was able to conquer something unconquerable which is death. So yun yung greatest hope talaga natin na pwede natin panghawakan. Hindi natin, alam natin na mahirap yung day-to-day ng negosyo. It's the dying every day. It's the carrying of the cross every day. Pero we know na if we cling to the Lord, hindi din niya tayo iiwan. Maraming salamat for that word, for sharing your insight. So again, mga kaagapay, kung ikaw ay isang negosyante ngayon, when prophets and calling collide, ang ating encouragement is ikonsulta natin lagi sa Panginoon. Hayaan nating si Lord, yung magbigay sa atin ng wisdom. Ano ba yung dapat natin gawin? Kasi tama naman yung sinabi ni Sir Jed, hindi naman laging passion. Kundi syempre may realidad pa rin ang buhay. Pero kung iaangkala natin ang buhay natin sa salita ng Panginoon, alam natin ano yung proper response, ano yung dapat nating gawin kapag dumarating tayo sa punto na para bang tayo ay meron ng doubt. Which is not, dapat din natin pagdudahan ang salita ng Panginoon because ang Word of God, yan ang nagbibigay sa atin ng ilaw, Kumbaga, parang sinabi sa Psalm, 'di ba? Yan ang ating lamp, sa ating madilim na lakbayin. Kaya patuloy po tayong magpakalalim, patuloy tayong magbabad sa salita ng Diyos at hayaan nating si Lord ang kumilos, hindi lang sa buhay natin, maging sa ating pagnenegosyo. So once again, Sir Jed, thank you. Thank you very po much. For sharing your insight, and for sure yung ating mga kaagapay ay marami ring mga natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. Again, ang ating topic ay When Prophets and Calling Collide, mula po yan sa ating workbook dito sa BAM Philippines. And once again, nakasama po natin ngayong umaga si Mr. Jed Policarpio.